Message of the Lord. Gusto natin na maringgan yung kanyang salita. At nang sa ganoon, meron tayong panibagong lakas. For the whole week na tayo ay muling nagkita-kita sa bulwagang ito, patuloy na palakasin tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ephesians chapter 2, verses 8 to 9. For it is by grace you have been saved, through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God. Not by works, so that no one can be boast. So sinasabi ni Apostol Pablo na sapagkat sa kagandahang loob lamang ng Diyos, tayong lahat ay naligtas sa pamamagitan ng ating mga pananampalataya, at yung kaloob na yan ay galing po sa Diyos, hindi po mula sa ating lahat. It is not all from our good works, so that no one can be boast. Walang sino man ang pwedeng magmalaki, sabi doon. Napakaganda naman talaga. Yung ating pananampalataya ay ibinigay sa atin ng Panginoon yan. What is kagandahang loob? Ano nga ba yung kagandahang loob? O sa English na tinatawag, grace. Ano ba ibig sabihin yan? Salvation by grace alone, through faith in Christ Jesus. Kagandahang loob means grace. Yung grasya, yung biyaya na galing sa ating Panginoon. Anong tunay na ibig sabihin yan? Ibig sabihin, pagka grace ang pinag-uusapan natin, ito yung tinatawag nating the finished work of Jesus Christ. Finished work, ibig sabihin yung kanyang tinapos dito sa krus ng Kalbaryo. Itong krus ng Kalbaryo ang finished work ni Jesus Christ. Wala pong ibang dahilan kung bakit tayong lahat ay naisalba, because tinapos ni Jesus Christ yung kanyang buhay dito sa krus ng Kalbaryo. If we think about it, hindi lamang po salvation ang pwedeng tanggapin natin kay Kristo Jesus, mga kapatid. What else that we can receive from Christ Jesus through our faith? Doon sa finished work niya. Siguro pwede natin tingnan, di ba? Tingnan yung sarili nyo. We receive good health. Meron tayong malakas sa katawan ngayon. Praise God. Meron tayong wellness. Di ba? Wellness, yung kagandahan ng ating buhay. Kasama po yan. And even, we receive life by grace. Ibig sabihin, grasya at habag ng Diyos. Pero kapag pinag-iisipan natin ng totoo, bakit nga ba by grace? Pastor, bakit nga ba by grace kami? What does it mean to receive by grace? Ano ibig sabihin talaga ng grace o pagtanggap ng grasya? O ano nga ba ang epekto ng grasya sa bawat tao? Bakit mahalaga ang kagandahang loob ng Diyos sa tao? Why is it important, grace, in the life of people? Ang mensahe na ating pagsasalusaluhan ay pinamagatang, why grace is amazing. Why grace is amazing. Amang dakila na Diyos na may lalang ng langit at lupa, dalangin po namin sa oras na ito na pagpalain mo po kami sa mensahe na pwede namin kapulutan ng panibagong lakas, panibagong pananaw, at buksan niyo po yung aming puso at isipan sa kapahayagan lamang po ninyo. Nawa gamitin niyo ang inyong mensahero bilang tuntungan ng inyong salita, at nang sa ganoon, kami naman pong tagapakinig ay makasumpong, mas lalong mapalapit sa inyo and to a greater knowledge of you, Lord Jesus. And thank you. Kayo ang aming ipinagdiriwang. We can celebrate your goodness in spite and despite yung aming shortcomings sa buhay namin. You are always there to accept us, to forgive us. And thank you because of your grace. Ito po yung samot, dalangin namin, punong-puno ng pag-asa at katagumpayan. In Jesus' name we pray. Amen. Sabi nila, umpisahan ko raw sa English. O sige, mag-Taglish tayo ha. Okay, Luke chapter 13. Umpisahan natin sa isang kwento ng Lucas chapter 13, verses 1 to 5. Ito ang kwento. About this time, Jesus was informed that Pilate had murdered some people from Galilee as they were offering sacrifices at the temple. Parang binuksan ng kwento sa isang pumunta yung mga alagad ni Panginoong Jesucristo sa kanya at nag-report. Anong report? Sabi doon, may mga taong nag-o-offer sa templo, no? At pagkatapos si Poncio Pilato, ipinapatay lahat ito. Can you imagine, mga kapatid, nag-offer sila sa templo, sacrifices nila, tapos pinatay sila ni Poncio Pilato. The next verse, ito ang sabi ng Panginoong Jesucristo, do you think those Galileans were worse sinners than all of the other people from Galilee? Jesus asked, is that why they suffered?
I-translate natin sa Tagalog ng konti. Pagagaanin natin ng konti. Parang sinasabi ni Yesus Cristo doon sa mga nag-report sa Kanya, sa palagay niyo ba, dahil salbahe yung mga yon, inalaw ng Diyos na sila ay patayin habang sila ay nag-o-offer sa templo. Ganun ba talaga ang pagkakilala niyo sa Diyos? Verse 3, not at all, sabi ni Jesus, and you will perish too, unless you repent of your sins and turn to God. Hindi naman lahat talaga, sabi ni Jesus Christ. Verse 4, and what about the 18 people who died when the tower in Siloam fell on them? Were they the worst sinners in Jerusalem? Kasi Galileans yung kinukwento kanina, namatay eh. Now, nagbukas uli ng panibagong kwento si Panginoong Jesucristo dito naman sa Jerusalem. Ang sabi niya, may mga tao nandun sa loob ng templo, nag-worship sila, nagpupuri sila, nabagsakan daw sila ng isang tore doon sa sa templo at namatay. 5. No, sabi ni Jesus Christ, and I tell you again that unless you repent, you will perish too. Nabuksan ang ating kwento sa isang pangyayari na halos kapareho nung idinetalye doon kay Pilato at itong si Jesus Christ. Parehong-pareho ng kanyang detalye. Ang sabi roon, ang dami yung haka-haka. Ang dami yung mga preconceived notion in your mind sa English, no? Parang palagay nyo, sobrang salbahe ng mga tao para sila ay parusahan ng kamatayan. Ganun ba talaga sila? Ganun ba ang Diyos? Did that happen because God is angry? Ang dami natin mga preconceived notion, ang dami natin ganyan, di ba? Kaya nangyari sa kanila yan kasi masamang tao yung mga yan. At kuminsan, tuwang-tuwa pa tayo pagka masamang tao yung namatay. Sinasabi pa natin, di ba? Buti nga sa Kanya. Buti nga sa Kanya. Pero ito, at pag tinignan natin na sinasabi ng Panginoon Jesucristo rito, sa tingin nyo, nangyari yung mga ganun sa tao na yun dahil galit ang Diyos sa kanilang kasalanan. Kayo, matuwid ba kayo? Parang ganyan sinasabi ni Jesus Christ. There are important points in this context na pwede nating bulay-bulayin. Jesus was confronting the people's perspective about an angry God. Kasi noong panahon nung una kasi, di ba, ganyan ang pananaw nila sa Diyos. Pagka makasalanan ng tao, pinaparusahan, punishment kagad. And so the law of Moses, yung Torah, ang sinasabi talaga, pag nagkasala ka, punishment. Nagkasala ka, punishment. Dumating si Panginoong Jesucristo. Kaya nga, by grace eh. Yan ang kaibahan ng panahon natin ngayon. By grace, we are all saved by grace through faith in the finished work of our Lord Jesus Christ. Jesus criticized that this way of thinking shall lead to death. O ganyan kayo mag-isip. Sabi ni Jesus Christ, pwede rin mangyari sa inyo, ganyan pala kayo mag-isip. Kapag ka nagalit ang Diyos, paparusahan kayo at papatayin kayo. At the same thinking na lang. Sabi ni Lord Jesus Christ, unless you change your mind, you will perish. Unless you repent, you will perish too. Yun yung sinasabi sa verse 5. Tama naman talaga. Tayo, mga mananampalataya ni Kristo Jesus, how do you think sa mga tao sa labas na hindi natin katulad? Siguro napakalimit natin na mag-compare. Yan, walang kaligtasan yung mga yan. You know what is the Greek word in repent? I would like to show to you what does it mean in Greek word repent. Repent means in Greek word is metanoia. Metanoia. What is metanoia? Meta means, alam mo sa Greek, hinahati-hati ang salita. Meta means beyond or after. Beyond or after. What about nos? Nos. Kasi sa Arabic kasi nos, half, kalahati. No? Pagka sinabi, intanos, mukmapi, intanos. Para sinasabi ng mga Arabic nung araw, yung utak mo kalahati lang. Ngayon sa Arabic, nos means perception or understanding or mind. So pag tinin natin yung kabuuan, metanoia or repent means to change one's mind. At totoong-totoo naman talaga. Kapag ka ang tao hindi marunong magbago ng takbo ng isip, nakapako ka ron sa pinaniniwalaan mo lang. Hindi pwedeng uminog, hindi pwedeng umikot ang iyong pananalig kapag ka ikaw ay nakapako sa isang pananaw lang. Now, so ano yung change of mind na hinihingi ni Jesus Christ? At bakit? Bakit kailangan? Pangalawang kwento, tuloy natin yung Luke chapter 13, verse 6 to 9. Okay. Verse 6. Then Jesus told them this parable. Nagparabola si Jesus Christ. There was once a man
who had a fig tree growing in his vineyard, he went looking for figs on it, but found nothing or none. Sabi niya, itong may-ari ng isang bukirin, meron siyang fig tree, no? May fig tree siya ron at napansin niya yung isang fig tree sa gitna, parang walang bunga. Sabi niya, 3 taon na akong pabalik-balik dito sa aking bukirin, itong fig tree na ito, wala akong makitang bunga. Verse 7. So he said to his gardener, sinabihan niya yung kanyang tagapag-alaga, "Look, for 3 years I have been coming here looking for figs on this fig tree and I haven't found anything." Wala siyang natagpuan na bunga. Kung kayo ganon, meron kayong tinanim, napakatagal na. Yung mga plantitos dito, di ba? Noong nag-pandemic, di ba? Nagtanim kayo, di ba? Gustong-gusto nyo yung mga itinanim niyo, pagka nakita nyo, ilang araw lang, nagbubunga, nagiging masaya ka. Ngayon, pag tinignan nyo, walang bunga, ano yung pakiramdam ninyo? Di ba, parang tayo rin yung may-ari. Ang sabi rito na may-ari, cut it down, putulin na yan. Why should it go on using up the soil? Sayang yung lupa, sabi na may-ari doon sa gardener. Sayang lang ito, palitan mo na, putulin mo na, itapon na yan. But verse 8, but the gardener answered. Tingnan natin yung yung gardener, yung katiwala. Ang sabi niya rin sa may-ari, leave it alone, sir. Just 1 more year. Hayaan po muna natin, Panginoon. Bigyan natin ng 1 taon. Yung 1 year na yun, ang gagawin niya? I will dig around it and put in some fertilizer. And that's very good. Pag tinignan natin, ang gusto na may-ari, putulin na eh. Pero yung tagapangalaga, ayaw. Bigyan mo natin ng 1 taon. Anong kondisyon? Verse 9. Then if the tree bears figs next year, kung ang puno ng igos ay mamunga sa 1 taon, so much the better, Panginoon. Sabi ng gardener. If not, kung hindi mamunga, then you can have to cut it down. Pag di namunga, putulin na yan. Sabi ng gardener. Now, ano yung mga 3 puntos na pwede natin makita doon sa parable na ito? Parabola po ni Panginoong Jesucristo ito. Unang-una makikita natin, ang sabi ni Lord Jesus Christ, cultivate the soil. Bubungkalin ko po yung lupa, no? Alam niyo yung mga gardener, di ba? Nagbubungkal yan, may mga gardener pa nga, naghahalo sila ng soil eh. Nagmimix sila ng mga lupa. Pag nakita nila hindi mabunga, hindi nagbubunga for a year, no? In a month, magbubuo sila ng mga lupa na pwedeng ihalo dyan, yung soil. Then, bubungkalin, ibig sabihin, pag binungkal mo, hinuhukay mo yung pinakailalim, yung pinakaugat. And then, ang sabi dito, put some fertilizer. And that's very good. Hindi lang niya binungkal, no? Hindi lang niya dinig yung soil, hindi lang niya kinultivate, nilagyan pa niya ng fertilizer. Sino ba namang hindi magbubunga pagka ganon? Alam niyo yung pinakamaganda rito sa 3 puntos na pwede natin makita. Not only cultivate the soil, put some fertilizer. The third one is very, very, yung gardener talaga, ang sabi niya, it will be given time. Bigyan ho natin ng panahon. The fig tree did not deserve to be taken care of. Dito sa parable, kitang-kita natin yung fig tree, hindi niya deserve na alagaan siya ng gardener kasi wala na nga siyang bunga eh. Di ba tayo, madalas tayo mahusga, wala namang bunga yan. Ako, walang bunga yan. Walang silbi yan. Ganyan tayo. Pero dito pakita sa parable, si Jesus Christ, the fig tree cannot do those things for himself. Sino rito ngayon yung magsasabi, ako Lord, ako, pastor, kaya kong idig yung sarili ko, lagyan ko ng fertilizer, and then magiging mabunga ako. No one can say that. No one can do these things sa mga sarili natin, mga kapatid. Sino magsasabi ng ganyan? A fig tree was being given by grace. Yun po yung grace. Hindi, yung grace na kilala ko, nandoon lagi sa kanto, pag tuwing gabi, nandoon sa patay sindi. Yun yung kilala kong grace. No? Yung grace na pinag-uusapan natin, ito'y biyaya na galing sa ating Panginoong Jesucristo, yung gardener. No? Hindi siya kasi, hindi niya kayang gawin yung sa sarili niya, yung deserve niya na magawa niya para mamunga siya. Grace, what do you mean by grace? Grace is goodness received without merit and due to incapacity. Lahat tayo, wala tayong kakayanan, mga kapatid. Aminin mo man sa hindi sa sarili mo. Oo nga, sa dami ng kasalanan ko, no? And all of the sins I have taken sa buhay ko, hindi ko kayang tapalan, hindi ko kayang takpan, no? But because of that grace,
through our Lord Jesus Christ. Incapacitated kasi tayong lahat eh. Wala tayong kakayanan lahat, aminin natin yan. Walang sino man ang pwedeng magsabi, kaya ko iligtas ang sarili ko, kahit napakayaman mong tao. Ang change na hinihingi ni Jesus Christ, anong change ang hinihingi ni Jesus Christ dito? We have to change and renew our mind about God. Gano'n naman talaga, nahulog tayong lahat eh. Ano ba talaga pagkakilala mo ng personal sa Diyos mo? O sa Diyos nating lahat? We have to know God and follow God by understanding His grace. Kailangan maintindihan ng bawat isa, a particular individual, yung grace ni God. Yan talaga. Alam nyo, ang pinapakilala ni Jesus na Diyos, yung Ama sa Langit, hindi siya wrathful, hindi siya angry God. Ang dami tayong maririnig na katuruan, ha? Angry God ang pinapakilala. Si Jesus, tingnan natin, look for Jesus, how He showed love with His Father, papunta sa ating lahat. God is a loving Father. God is full of grace. Punong-puno ang ating Ama sa Langit ng biyaya because God is characterized by His love and grace. Tanong, Pastor, ano naman ang amazing sa grace ni God? Ano ba talaga yung amazing grace na yan, yung kinakanta natin? Sometimes kanta tayo ng kanta pero hindi natin naunawaan yung totoong kahulugan ng amazing grace. What is amazing grace about God? Number 1, I give you 5 points. God's grace is for everyone, including you and me. Hello? Say amen. Amen. Lahat tayo kasama dito, walang exemption. You and me. Talaga ba, Pastor? Talaga ba, Lord? Kasama ako dyan. Saka na lang ako papasok sa simbahan kapag matuwid na ako, pagka banal na ako. Ang daming mga words na ginagamit ng tao na ganyan. Kailan ka ba magiging banal? And that grace was given to each and everyone. Binigay na yung grace na yan. Anong gagawin na lang natin? Tanggapin na lang siya. Receive the grace that God has given for each of us. Pangalawa, what is amazing about God's grace? God's grace is given regardless or despite our status. Kapatid, tingnan mo yung katabi mo, kahit anong kalagayan ng kapatid mo o estado sa buhay niyan. O ano man yung ginawa mo, before 5 minutes nagpunta ka rito, bago ka magsimba. Lahat po yan, it's all about God's grace. Nasa iyo pa rin yung biyaya ng Diyos. Hindi mawawala yan pag binigay ng Lord. Whenever God given that grace, nasa iyo na yan. Paano mo yung isa sa pamuhay? Yan ang tanong. Yan ang gustong baguhin ni Jesus Christ sa pananaw ng pag-iisip ng mga tao ng panahon niya. Matthew chapter 5 verse 45. Marami nagsasabi nito eh. 5:45, your Father in heaven, He causes His sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. Alam nyo kasi tayong mga tao, iba ang pananaw natin, iba talaga ang takbo ng isip natin. Kung tayo galit sa isang tao, galit ako dito. Sabihin ko lang kay Lord, Lord, paulanin mo dun sa banda lang dito, huwag mong paulanin dun lang. Nangangailangan ng pagulan ito. Huwag mong pasikatin ang araw dito, dun lang, sa mabubuti. Yan tayo, ang pananaw ng tao. Tama? Pag galit ka sa kapwa mo, yun ang pwede mo sabihin, sana masagasaan na siya. Sana ang takaw niya, mabilaukan sana siya. Kasi galit ka, may kasalanan. God's grace is for everyone. His kindness is not based on merits. God does not revoke His goodness. Kung sa lisensya may revoke, no? Nire-revoke ang lisensya natin. Alam niyo yung sa God's grace, God will not revoke His grace. Once that He was given to us, yung grace na sinasabi sa atin, hindi niya na po babawiin yun. Halimbawa, ngayon na lang, bawian tayo ng oxygen ng Lord. Sige nga. Do we think ganyan ang pananaw natin sa Diyos natin? Anytime pwede kang bawian ng oxygen, anytime pwedeng mawala ang panlasa mo, at lalo ngayon, marami na naman mga haka-haka na virus, ang dami mga flu virus, naku po, andyan na naman, umpisa na naman. Dapat nahawa tayo ng virus ng grasya ng Panginoon. If there is some viruses na pwede tayo mahawa, sabihin mo, Lord, hawaan mo ako ng virus ng grace. Pakisabi mo nga sa katabi mo, yan yung Diyos na ipinapakilala ni Jesus Christ. Hindi bigay bawi. Kaya amazing yung grace.
Dapat natatanong nga natin sa sarili natin, did you ever ask yourself, kanina sa first service, sabi nga, humarap kayo sa salamin ngayon, tingnan nyo. Kung minsan sinasabi natin, kasi Diyos siya eh. Si Jesus Christ, dumaan siya sa human process development ng bilang isang tao. Kaya walang sino man dito magsasabi, kasi Diyos siya, kaya hindi siya nagkasakit, kasi Diyos siya, kaya siya gumaling. Hindi yun ang batayan natin eh. Tanongin mo sa sarili mo, Lord, bakit ba mahal na mahal niyo ako sa kabila ng aking mga ginawa, kabila ng aking itsura? Did God look in our personal appearance, yung mga outside natin? Siguro kung namili lang ang Diyos, no, ay pagpogi lang, yun ang bibigyan ko ng grasya. Paano yung mga pangit, yung mga panguang ilong? Did God really, yung pananaw natin? Ang sabi rito, ano man ang katayawan natin, regardless, despite katayawan mo sa buhay mo, mahirap ka, mayaman ka, pangit ka, pogi ka, maganda ka, pangit ka, sexy ka, cook-inkan ka, o tinatawag na, lahat. Tapos sinasabi natin, di ba, matampuhin pa rin ako. Magagalitin pa rin ako, lalo na sa mga mananampalataya ako. Mapanghusga pa rin ako. Mga senior tayo, malapit na tayo sa senior, di ba? Ano yung mga nagiging attitude natin? Alam niyo yung mga anak dito, sino mga anak? Kuminsan yung mga nanay, tatay ninyo, tandaan nyo ha, minsan kulang lang sila sa pansin. Mga nakakaedad, medyo pabebe ng konti, yan. Babyin nyo naman ng konti, mga anak. Huwag nyo sasabihin, arte-arte mo naman tayo na, tako. Pag nag-60 or nag-senior citizen na yung mga magulang niyo, babyhin nyo naman. Kuminsan kulang lang talaga sa pansin eh. Inuunawa natin. Hindi lang dahil sa edad. Kasi may mga ganyang emotion eh. Maglalambing pa minsan-minsan. Meron ba sa atin ngayon na magsasabi na deserve ko ang status ko, pastor? Itong buhay ko ngayon, yung oxygen na nalalanghap ko, no? Lahat po ng bagay na meron ako, it's all about my own strength. Meron ba magsasabi rito sa atin? Palagay ko wala. Being honest, para sa lahat dito, lahat ng meron ako ngayon sa buhay ko, it's all because God's grace. Dami kasi nagmamalaki ako. Nakukuha itong buhay na to, napaaral ko yung mga anak ko, nandito ako sa katayuan ko dahil sa aking integridad. Hindi naman naalis sa atin ng Panginoon yung integrity. Yung pagsusumikap natin, hindi naalis ng Panginoon. Pero napakasarap, pagka pumupunta ka sa pananaw mo talaga sa lahat ng bagay sa buhay mo, you are under grace. Itong krus ng Calvary, the cross of Calvary. You know, whenever I saw cross of Calvary, naiiyak talaga ako. Because dito napunta lahat. And I did not deserve to be here in front of you. It's all because of this cross. Emotional talaga ako pagdating sa cross of Calvary. Why? Hindi ko deserve eh. It is not deserved talaga. Kahit saan ako marating ngayon, sasabihin ko, hindi ko deserve. But because of the grace of God, nandito ako ngayon, nakatayo ko sa pananampalataya ko sa iyo. Palakpakan natin ang Panginoon. Romans 11, verse 6. Anong sabi sa Romans chapter 11, verse 6? But if it is by grace, it is no longer on the basis of works. Otherwise, grace would no longer by grace. Tama talaga yung sinasabi ni Pablo. Kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos, maliwanag na maliwanag sinasabi ni Paul, hindi yon dahil sa ating mabubuting gawa. Kasi pag binagbasihan lang natin yung good works natin, hindi na matatawag na grace yung ginawa ni Jesus Christ. That's why people, hindi nila matanggap ito. Ibig sabihin, hindi pa nila tatanggap ang grasya ng Panginoon. Because they don't want to accept the truth that this cross of Calvary is grace. Sabi ni Paul, di ba, hindi masasabing kagandahang loob yun habang hindi mo tinatanggap, hindi mo isinasa pamuhay. It is not based on our performance or ginagawa natin. Alam niyo, kahit anong galing ko mag-preach, kahit anong galing ko magturo, if it is not under by grace, para lang akong symbol na gwang. Because grace is love. Loving. Yan ang Jesusness natin. Loving. Hindi ako marunong mag-preach. Pero because of God's grace, nandito ako, nag-preach ako, di ba? Ang sarap because of Jesus Christ alone. Wala pang iba. What else is amazing about God's grace? Ano pa nga ba? Ang dami pala, pastor. Nakailan na tayo? A, B, C. Pangatlo.
God's grace or grace of God that covers you and me. Napakagandang ito. Nako, bago pumunta ng simbahan, may kaligtasan ako. Inilayo ka sa aksidente, sa kaano makapahamakan na pwedeng magdulot sa atin bago papunta rito sa bahay panambahan ng Diyos. Di ba napakasarap i-recall sa isip natin, ito yung God's grace. He will protect me. He will cover me. Tingnan mo yung katabi mo. Mukhang blessed na blessed, di ba? Mukhang blessed na blessed yung katabi mo. Sa tingin mo, siya lang ba na-bless? Hindi. Ikaw, na-bless ka rin. Magiging nasa likod mo at saka nasa harap mo, na-bless din yan. Kasi pwede natin ipagmalaki, di ba? Pwede natin kasi pagka natutunan nyo talaga sa way of thinking ninyo, kasi tayo, ako lang dapat ma-bless. Kaya hindi na-bless ng Panginoon yan, hindi na mamana ng palataya. Ang hilig natin magbukod, no? Ang hilig natin magtangi. Pero sabi dito, tumatanggap din ng biyaya buhat sa Panginoon, maging yung nasa likod at nasa harapan mo, nasa tabi mo, kapatid. Maging yung mama nakatambay doon sa kanto ng Super 8, pinagpapala ng Panginoon yun. He will bless them. Sa tingin nyo ba, tayo lang mga mananampalataya na mahal ng Diyos? Mahal tayong lahat ng Diyos. Sabi kanina, pinauulan niya sa masasama at mabubuti. Pinapaarawan niya sa matuwid at sa mga makasalanan. Mahal ng Lord ang lahat, hindi siya nagtatangi. Tingnan mo yung katabi mo uli, lovable ba? Walang makatingin kasi hindi lovable yata. Di ba? Ang sabi, Pastor, hindi ka matinginan. Bakit? Nakakainis kasi tignan tong katabi ko. Ang sarap ibalibag. Sarap ibalibag. Tama? Pero kahit kung sa tingin ng kapwa natin na hindi tayo lovable, sa tingin mo talaga, ang sarap mong sipain, ang sarap mong sampalin, love ka pa rin ni Jesus. Mahal na paharal ka pa rin ni Jesus. Ano ba turo ni Jesus? Lucas chapter 6 verse 35. Turo ni Jesus. Love your enemies. Tingin mo ngayon sa katabi mo, kaaway mo. Tingin mo sa asawa mo, kaaway mo. Sabi ni Jesus, sige, Pastor, paano yung asawa ko? Tingin ko, kaaway ko na ngayon. Sabi ni Jesus, love your enemies. Tingin mo pala sa asawa mo, kaaway mo. Mahalin mo yung asawa mo kasi utos ni Jesus Christ. Ano sabi dito? Do good to them, lend them without expecting to be repaid. For God is kind to those who are unthankful and wicked. Mamahalin lang ba natin yung mga nagmamahal sa atin? Anong gantimpala ang pwede natin makamit buhat sa Diyos? Well, nakuha mo na yung gantimpala mo kasi you will repay for those people na nagbabalik lang din naman sa iyo. Sabi dito, lend to them without expecting to be repaid. Bakit? Hayaan natin ang Diyos ang magbayad. Even though wala tayong patago sa Diyos, ang ina-expect natin na magbabalik doon, magre-repay sa atin, si Jesus, si Lord lang po ang magbabalik noon. Pag nagtatrabaho kayo, tingnan nyo, di ba? Bakit ka nagtatrabaho sa kumpanya? 8 oras lang ako kailangan matapos 8 oras. Ang sabi ni Paul, ariin mong hindi ka sa tao naglilingkod, ariin mong sa Diyos ka naglilingkod. Sino ang mga employer dito? Tao. Di ba tayo lahat? Tao? Yes, amen. Pero higit sa tao, ariin nating employer natin si Jesus. Higher than that human being na ang ating employer si Jesus Christ. Bakit? Pag nakita ni Lord na ang bulsa mo empty, pupunuin niya ulit. Bakit ka natuto magbigay? Pastor, natuto ko magbigay. Salamat, well, praise God. Natuto ko magbigay kasi ang Diyos ang unang nagbigay sa iyo. Imagine, yung prinsipyo ng Diyos na give, it will be given to you. Hindi naman sinabing binigyan ka lang siksik, liglig, umaapaw. So maraming bagay na katuruan dito, financial. Yes, isa lang po yan. Pero higit sa lahat, yung ating kagandahang loob na ibinigay ng Panginoon, yun yung sinasabi dito. No? Kapag ka nagbigay ng kagandahang loob sa kapwa mo, bibigyan ka lalo ng pag-ibig ng Diyos so that you will learn how to love people even that unlovable. Imagine, kahit hindi ako thankful, hindi ako mabuting tao, masama ako, love na love pa rin ako ni Jesus. Bakit kaya ganoon? Romans 5:8. Ano sabi sa Romans 5:8? But God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. I'd like to emphasize talaga itong words na ito. Bakit mo ngayon sasabihin hindi ka love ni Lord? Nagkamali ka lang, nagkaroon ka ng mga trials sa buhay mo, sasabihin hindi na ako love ni Lord.
Mga kapatid, whenever we are doubt, and our doubt turn into question, ganun naman yan eh. Da-doubt ka, pag nag-doubt ka na, it turn to question. Right? Nagka-question talaga tayo. Pero bear in your mind, brothers and sisters, while we are questioning God, see to it, no? See to it, whenever you are questioning God, papalapit ka sa Diyos. Habang nagtatanong ka sa, Lord, ba't nangyayari sa akin to? Papalapit. Not backward. Right? Papalapit. Kasi habang lumalapit tayo sa Lord, binibigyan tayo ng kaunawaan, binibigyan tayo ng kapayapaan, binibigyan tayo ng kagaanan ng kalooban natin. And that is God, that is Jesus. Kasi sa ating tao, sige, sa tao tayo, sige, love kita. Kasi nagpakabuti ka na, nagpakabait ka na eh. Ang bait-bait mo na ngayon. Tao yan. Now, kay Jesus, sabi dito sa verse, love kita noong pang ikaw ay namumuhay sa kasalanan mo. Mahal na kita. No? Kahit hindi ka mabait, love pa rin kita. Nakita natin kaibahan natin kay Jesus. Whenever we are into Jesus na sa mga kapatid, doon mo mapapatunayan, ito pala, kahit hindi dapat mahalin tong taong ito, kaya ko siyang mahalin. Basahin natin to. In the same way, God wants all of us to show and exemplify grace. Ano ibig sabihin nito? Ang gusto ng Diyos sa atin, naramdaman natin, mahal tayo ng Diyos, di ba? Not just only to receive, but to show at exemplify natin yung grace na tinanggap natin sa Diyos sa pakikipagkapwa-tao. Why? Because whenever you show love to your other people, minahal mo na ang Diyos. Kung sinungitan mo, sinupladahan mo yung kapwa mo, di sinupladahan mo si Jesus. Kaya nga sabi ko, yung biro ko noon, dami mga nag-speaking in tongues, bato-bato sa langit, ang daming ganon, di ba? Kakaganon nila, ang nasabi ng isang nag-re-rebuke, in Jesus' name, lumayas ka. Sabi ni Jesus, pinalalayas niyo ako, di lumayas ako. Sabi ng isang nanalang, balik ko kayo, Jesus, balik kayo rito. Hindi lahat na nag-speaking in tongues, no? Binigyan tayo ng Espiritu Santo, yes. But in the same way, God wants to all of us to show and exemplify grace. And that grace is love. We do not deserve. Luke 6:33, sa pagpapatuloy po. And if you do good only to those who do good to you, why should you credit? Sabi dito ni Lucas, even sinners do that much. Nagbibigay tayo dahil alam natin may ibabalik. No? Sabi ko kanina, mas maganda, magbigay ka na magbigay. Hayaan mo lang magbigay ka na magbigay. Kasi pagka binilik ng Lord yung reward mo, hindi mo kayang saluhin, kapatid. Pakisabi mga sa katabi mo, Lord, yung biyaya ko ngayon, bigay mo rito sa katabi ko. Di ba labing? Di ba labi? Very simple. Siguro sabi na, ang tindi naman ni pastor, akin na nga yung blessing, bibigay ko pa sa katabi ko. And that is love. Hindi niya deserve, pero inihiling mo sa Panginoon, bigyan siya ng pagpapala. Grabe si Lord, no? Paano tayo minahal? The last point, naku, napapasarap si pastor. Mga isang oras pa tayo. Okay, the last four. Amazing. What is about amazing grace in God's grace? Pangapat, we can be a channel of God's grace. Tandaan mo natin. By grace, we can be gracious, not by our own effort, but by the grace of God. Paano mangyayari yung pastor? Galatians chapter 5, verse 22 to 23, very familiar tayo dito, di ba? But the fruit of the Holy Spirit is love, joy, ang dami nito. Naku. Pag inisa-isa mo yung siyam yan, no? Kung minsan sa siyam na yan, wala kang magawa, wala kang ma-show sa kapwa mo. Tama? Ang linaw dito ang sinasabi, sino daw, pastor, yung gumagawa nito sa atin? Sino? The Holy Spirit. Yung kanina, na parable ni Jesus Christ, walang makitang bunga. Kaya gustong paputol na kagad ng may-ari. Pero ang sabi ng gardener, wag po muna, bigyan natin ng 1 taon. And that is the fruit of the Holy Spirit. You know, yung bunga ng Espiritu, di ba? Yan yung nagbibigay sa atin ng kasaganaan sa buhay. Anong pinagkaiba ng mayaman na tao na wala siyang kapayapaan? At ito naman ang kalagayan mo ay nakakaraos ka ng 3 beses ang araw, minsan 2 beses lang, pero may kapayapaan ka. And because your faith through Christ
in Jesus. Yun yung sikreto. Gusto ko sana siyang baitan, pastor pero mas gusto ko siyang sapakin. Bakit? Umutang sa akin, hindi ako binayaran. Nung sinisingal ko, may dala pang itak. Siya pang galit. Parang hindi ka babayaran isang taon na pala yung inutang, hindi pa binabayaran. At sasabihin, paano ko mamahalin yun? The point here, mga kapatid, di ba? The work of the Holy Spirit in our lives, it will give us security. Kung di ako bayaran niya, alam ko si Lord naman na magbabayad sa akin. Doble, 60 kliglig, umaapaw. Amen? Bigay ko na lang sa Kanya yun. Tingnan nyo, nakakasama pa ng loob, di ba? Nakakasama ang loob. Kaya napakasarap, kung magpapautang kayo, huwag na lang sabihin mo doon sa mga umutang. Hindi ka pautangin, bigay ko na lang sa iyo. Pero hindi ko kayang buuin. Kailangan mo ng 3,000, di meron ako rito 100, di bahala ka na sa... But that's good. Ano lang kulang niya? 2,900 na lang. At least, may binigay ka 100. Bigay yon from the bottom of your heart. That is love also, tinatawag. Kaysa pa utang mo, 100 lang, di ka mabayaran, di ba? Ngunit kapag hindi mo naintindihan ang grasya ni Lord, lagi ka na lang may guilt sa loob ng kalooban mo. Bakit? Kasi yung grace is opposite ng guilty feelings natin. Yan. Pero pag may grasya na tayo, may biyaya tayo galing sa Diyos, tinatanggal niya lahat yan. Sino rito ang pinalaya na sa kanyang utang? Sino walang utang dito? Ay, lahat may utang? Kami mangungutang pa lang. Hallelujah! Yun ang sarap pag pinalaya ka sa utang. Not just only financial, mga kapatid. Not just only financial. Pinakamasarap na palayain tayo sa utang, yung spiritual po. And that is grace. Ito yung ginawa ng grasya sa atin, tinubos yung ating mga kasalanan. We are free from the bondage of sin. That's why meron tayong justification na tinatawag. The next slide, I would like to read this one. The next slide. Pakibasa natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Palakpakan natin si Lord. Minsan tinitingnan natin, may sakit kasi ako, pastor mahal ka pa rin ng Diyos. Mahal pa rin tayo ng Diyos. Yan yung point ni Jesus. Baguhin niyo yung pag-iisip niyo. Ikamamatay niyo yan, yung pananaw niyo na ang Diyos ay magagalitin. Ang Diyos ay nagagalit sa mga hindi niya mahal yung mga makasalanan. What happens? Pagka hindi tayo nag-change ng mind natin, yung pananaw natin sa buhay, lugi ka kapatid. Lugin-lugi tayo. Mapupuno ka lang ng insecurity, ng takot, ng kung ano-ano. Sasabi, ay hindi ako bilong dyan sa mga leaders yan Ay hindi ako bilong dyan sa mga teachers yan Masaklap pa ngayon, yung totoo ngayon, di ba? Oo nak, bakit lalayas ka na? Nako, ang dami kasing live ko sa FB, hindi naman nila nila-like. Ang dami, di ba? Ay sabihin mo na lang, di ba walang nagla-like sa akin sa FB, love na love pa rin naman ako ni Lord. Basta yun ang alam ko, love ako ni Lord Jesus. And grace brings security. Be free from the guilt, mga kapatid. Yung insecurity na yan, hindi po galing kay Jesus yan. Lahat ng yan maaalis lang, mapapawi sa ating kalooban by the power of God's love. The power of God's love. Last verse, Romans 8:38-39. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. There is no greater than all these things na nasa ating paligid that can separate us from the love of God through Jesus Christ, our Lord and Savior. Napakaganda, di ba? Kahit mawala na ako sa piling ng asawa ko, kahit mawala sa akin ang asawa ko, walang makakapaghiwalay sa pag-ibig ni Kristo Jesus towards me and towards my wife. Kasi, ang number 1 love ko, sino? Si Jesus. Sino ang pangalawang love ko? Siyempre si Mrs. Noong araw, hindi niya maintindihan talaga yan. May first love ka na. Meron si Jesus. Pero on the other hand, nabago yung kanyang pananaw, nabago yung kanyang isip because of God's grace. Right? Then she understand that truly love is Jesus Christ. Grabe! Grabe, hopefully makita natin mga kapatid yung grace is amazing. Why grace is amazing talaga? The grace of the Lord is really, really great and amazing.
We need to change our mind and heart. How we know about God. Doon lang naman nakasalalay lahat tayo eh. Kailangan natin ng perspective. Anong perspective? Alam niyo mga arkitekto, di ba may mga perspective sila when they come to the plans ng kanilang mga gagawing bahay, right? May perspective silang tinatawag doon. Ang perspektibo kasi ng tao, may limit yan. Hanggang dyan lang nakikita natin. Pero beyond, yung sabi ko kanina, you repent beyond and after, yung lente ng Panginoon, iba po. Tumatagos ang lente ng Diyos. Kaya tayo pwede nating basahin sa buhay natin yung perspective lens of God. Ano ang challenge sa atin mga kapatid sa oras na ito? We need to change our mind and how do we know God the Father? Makikilala natin ang Diyos Ama sa langit sa pamamagitan po. Nino? Jesus Christ. Yes. Makikilala natin ang totoo ang Diyos sa pamamagitan ng ginawa niya dito sa krus ng Kalbaryo. It is the grace beyond our works. That's why meron tayong hapag na pagsasaluhan. Bakit tayo nakikisalo dito? It's all because God's grace. Yumuko nga tayo sa presensya ng Panginoon. Let us all bow our head and close our eyes. Father, as we continue na binubulay-bulay namin kung ano yung napakahalaga at napaka-powerful na mensahe nyo sa amin sa oras na ito. Nawa sa aming pakikibahagi sa inyong hapagkainan, mas lalong maunawaan namin. We will understand, know you better. It's all about grace of God. What are the effect in our lives? Ano yung mga epekto nito sa aming buhay, sa aming pananaw, sa aming isipan, at sa aming puso? Nawa patuloy na mangusap po kayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu, at sa aming kaunawaan naman ay merong liwanag, merong bagong kapahayagan lagi na pwede namin makuha. Lalong lumakas ang aming pisikal, mentalidad, ang aming emosyon, higit sa lahat yung aming spirituality. May you continue to bless us, Lord, with wisdom. Bless us with protection. Bless us with guidance. And bless us with your grace. Salamat po. Ito po yung samot dalangin namin, punong-puno ng pag-asa. In Jesus' mighty name we pray. Amen.